Taong 1988, sa isang liblib na baryo, sa paanan ng bundok, ng Mayabobo sa Candelaria, Quezon. May napabalitaang bantog na aswang dahil sa tindi ng pambibiktima nito. Itago na lamang natin ito sa pangalang Mang Isong. Si Mang Isong ay nakaharap at nakilala ko mismong personal. Kahit na unang beses pa lang naman itong pagkikita ay inobserbahan ko na mga kilos at gawin nito. Doon ko napatunayan ang mga pangkilatis na tinuro sa akin ng lola. Kagaya ng hindi ito makatingin ng direkta sa mata. Dahil ayaw nitong malaman na tunay siyang aswang kasi sa mismong mga mata ng aswang, makikita mo umano ang refleksyon mo na nakabaliktad. Palagi din siyang balisa. Malikot na parang hindi mapirme sa isang lugar. At ang amoy ng kanyang katawan ay medyo hindi kaaya-aya. Ayon pa sa lola ko, singaw umano ito ng katawan ng aswang. Lalo na kapag natatakot o hindi ka man kaya ay kinakabahan. Ayon pa sa mga bulong-bulungan sa aming lugar, na itong si Mang Isong ay hindi daw talagang ginusto ang sitwasyon. Nahawa lamang daw ito pero hindi naman niya maipaliwanag kung paano. Ang palagi niya lang sinasabi ay baka na hinalo ito sa pagkain o ininom. Sinubukan niya umanong ipagamot ang kanyang sakit sa iba't ibang magagaling na albularyo. Pero sa dami ng tumingin sa kanya, pare-pareho na lamang ang kanilang sinasabi. Pasensya ka na, iho, at malalim na ang baon ng binhi nito. Kaya naman unti-unti na niyang tinanggap sa kanyang sarili ang katotohanan na magiging habang buhay na siyang aswang na kumakain at pumapatay na mga buhay na nilalang. Kaya naman sa hindi inaasahang pagkakataon ay dito na niya nakilala si Tio Poroy. Pumayag ito na gamutin ang kawawang kondisyon ng lalaki. Doon ko narinig na kapag sinusumpong daw siya ng pagkaaswang, ay talagang hindi niya nakokontrol ang mga bagay na kanyang nagagawa. At ang kakaibang uhaw na tila ba hindi napapawi, kahit anong inom daw niya ng tubig ay hindi mawala-wala. Yung gutom niya rin umano na parang bumubutas sa kanyang sikmura, na nagiging sanhi ng tila pagkabaliw nito. Ang buong kwento niya ay kanyang ibinunyag nang siya ay ginagamot ni Tio Poroy. Kinuha ko ang pagkakataon para magtanong kung bakit ito nagkaganon. Kaya naman nang makahanap ng lakas ng loob si Mang Isong, nagsimula na itong magkwento sa amin ni Tio. At kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. At ang pinaka nagmarka sa amin ng Tio ay ang mga binitawang salita niya na, kahit isa akong aswang na kumakain ng sariwang karne at gumagawa ng mga karumal-dumal, alam ng Panginoon na hindi ko ginustong lahat ng ito. Matapos na marinig yun ng Tio Poroy, napangiti siya at binulong niya sa akin na gagawin niyang lahat para mapagaling at makawala siya sa sumpa ng isang pagiging aswang. Nung hindi pa umano nagiging aswang si Mang Isong, ito ang tumayong tagapagtaguyod sa nakababatang kapatid nito na si Reden. Pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ang kanilang ikinabubuhay, kasama ng kanilang tiyong Siso na nakakabatang kapatid ng ama nila at ng nag-iisang anak nito na nagngangalang Jovan. Si Mang Siso umano ang gumabay at nagpalaki sa kanila magkapatid. Dahil sa bata pa lamang sila, Isong at Reden, ay namatay na ang mga magulang nila na hindi na nila indinetalye pa. Isang umaga, habang abala magkapatid sa pag-aasikaso ng kanilang mga tanim at paglilinis naman ng kural ng mga baboy, ay napansin ng Kuya Isong na ang inahing baboy nila ay tila matamlay at bihirang kumain nun. Kaya naman labis silang nagtaka kung bakit gano'n ang kinikilos ng inahing baboy.
Nang himas-himasin sa tiyan ng Kuya Isong inahin na ito, ay tumodo ang hugak nito. Napangiti na lamang sila dahil napagtanto nila magkapatid na tagumpay yung alam niyo na, pagpapabuntis nila ng baboy noon mga nakaraang buwan. Dahil doon ay napilitang umakyat ng bundok ang magkapatid para kumuha ng magagandang uri ng kahoy na maaaring gawing isang matibay at magandang kudal para maging komportable ang alaga nilang baboy. Naisipan ng Kuya Isong na gumawa na rin ng isa pang kulungan para sa magiging mga biik nito. Walang sinayang na sandali ang magkapatid. Sila ay pumanik na sa bundok ng malabobo. Habang abala si Mang Isong sa pagpili at pagtatagpas ng mga bahog ng kawayan, ay ang kapatid nitong si Reden naman ang nagkokolekta at nag-aayos ng mga naputol na bahagi. Itinatabi niya ang ibang naputol na kawayang wala ng pakinabang upang gawing panggatong sa bahay. At ang mga ipinatulis naman ng Kuya Isong ay binibigkis na tsaka isinisilid sa loob ng sako para ihahagis na lamang nila ito pababa ng bundok para hindi na nila ito dadalhin pa pababa. Tapos na paliyabin ni Reden ang mga bahog ng kawayang hindi na nila kailangan, tinabunan niya ito ng lupa para hindi na kumalat ang apoy. Itong si Isong naman ay binalikan ng mga puno ng kawayan para maghanap ng mga labong na kanilang maiuulam sa darating na gabi. Laking tuwa naman ng Isong nang makakita siya sa looban ng mga labong. Kaya naman mabilis niyang tinunggab ito. Napansin din niya na sobra sa pang-ulam ang mga labong na yon. Kaya naman kumuha pa ito ng ilang piraso para maibenta sa palengke sa ibaba ng bundok. Dahil sa papagabi na rin ang mga panahong yon, napansin nilang halos papadilim na, kaya naman dinalian na nilang bumaba sa bundok na ito. Naku Kuya Isong, hihingi ako ng 2 niyog kanila Chong Chiso para magataan ko na ito at may ulam. Yung ibang matitira, ikaw na bahalang gumawa ng kinilaw. Masayang turan ni Reden noon. Habang patuloy ang pagtahak nilang magkapatid sa malubak na daanan, ay biglang nakaramdam ang magkapatid ng biglaang pagbabago ng temperatura ng kapaligiran. Kaya naman saglit silang napahinto. Sumenyas ang Isong kay Reden na wag na muna itong gagawa ng anumang ingay. Pero hindi may tatanggi nilang dalawa na dahan-dahang lumalamig doon hanggang sa tila bumubuga na sila ng usok sa lamig noon. Doon ay unti-unting nakaramdam ng kaba ang Kuya Isong at hinawi niya si Reden sa bandang likuran niya para maprotektahan sa kung sino man ang naglalaro sa kanila. Mabilis na nagpapalinga-linga itong si Reden dahil sa nilukob na rin ito ng takot. Nang biglang may napansin silang itim na figurang napadaan-daan sa kanilang harapan. Hoy! Reden! Reden, maganda ka! May mga busaw na malapit sa lokasyon natin. Bitawan mo lahat ng meron ka. Balikan na lang natin bukas yan. Baka abutan tayo ng mga aswang na yan. Sad ni Isong sa kapatid. Busaw? Kuya, hindi ba aswang dagat itong mga to? Anong ginagawa ng mga ito dito sa atin? Agad na tinakpan ng Kuya Isong ang bunganga ni Reden para hindi na ito makagawa ng ingay. Dahil ramdam ng Kuya Isong na nasa malapit lamang ang aswang. Kaya naman matapos nilang iwan ng lahat ng kanilang mga dalahin, pagapang silang lumayo sa lugar. At nang maramdaman nilang wala na ang malamig na sensasyon, ay doon sila kumaripas ng takbo pababa ng kabundukan. Dahil alam ng Kuya Isong ang dalang panganib na mga busaw sa tao. Ang busaw ay uri ng aswang na nanggagaya ng pamumuhay sa tulad nating mga tao. Sila ay walang mga permanenteng bahay at palipat-lipat sila ng lugar. Kilala rin ang mga ito bilang aswang dagat dahil sa ang karamihan ng mga ito ay pinipili sa dagat mamalagi para hindi sila mapagbintang ang mga aswang. Ay naman sa ibang kakilala na mga ito
ay may kakayahang baguhin ang temperatura sa buong kapaligiran. Ilang oras din ang lumipas nang makarating sila sa kanilang bahay para mag-asikaso ng kanilang mga sarili. Dumaan din ang tiyo nilang si Chong Siso at doon ay binigyan sila ng may uulam para sa gabing yon. Habang naghahanda na silang dalawang matulog, ay doon biglang nagkaroon ng interes si Reden sa nangyari sa kanila kanina sa itaas ng bundok. "Kuya, ano yung naramdaman mo kanina? Tsaka bakit parang takot na takot ka sa mga busaw? Maliwanag naman nung napagdesisyon na natin bumaba ng bundok ah. Atakin ba tayo ng aswang na busaw na sinasabi mo?" "Reden, kulang pa yung mga alam mo tungkol sa mga aswang na busaw. Mga walang isip at konsensya yung mga yan. Kaya kapag ikaw nasa taas ng bundok at parang naramdaman mo yung biglaang pagbabago ng temperatura, biglang lumamig, o di kaya biglang uminit, tumakas ka na. Huwag na huwag ka magtatago kung saan-saan dahil malalakas ang pang-amoy ng mga ito. Saglit lang at malalaman nilang pinagkukublian mo. Saka kanila pagpipira-purasuhin. Kaya hanggat maaari, iwan mo lahat ng mabigat na dalahin. Kumaripas ka ng takbo." Isang beses na umanong nasaksihan nitong kuya ni Reden ang ganitong pangyari. Sa tuwing may naliligaw na mga dayo para mag-hiking nun, iilan sa mga ito ang kung minsan na hindi na nakakababa ng bundok at na itideklarang missing person. Hindi lamang sa mga dayo ang kanilang inaatake, kundi ang mismong mga kabaryo na inaabot ng dapit hapon sa itaas para manguha ng mga panggatong at iba pang pangangailangan ay hindi pinatatawad ng mga ito sa itaas. Ang unang engkwentro umano ni Isong sa mga aswang na busaw ay noong batang-bata pa lamang siya nang biglaang mamatay ang isang kabaryo nilang si Tandang Abel. Nasa 6 na taong gulang pa lamang umano siya noon, pero malinaw ang lahat at natatandaan pa niya na inaayos umano ng kanilang Chong Siso at ng iba pang mga kapitbahay ang bangkay ng matandang lalaki sa isang papag na gawa sa kawayan. Doon sila nakapwesto sa likod ng bakuran at pagkatapos nilang hubaran ang bangkay, pinaliguan nila ito, nilinis ang buong katawan dahil namatay sa putika ng kaawa-awang matanda. Mabuti na lang at may iilang nagmalasakit para sa matandang yon. Dahil sa musmus pa lamang itong si Isong, titig na titig ito at nanonood sa kanilang ginagawa. Wala pang mga tanong sa isip niya kung bakit isinasaayos ang bangkay ng matandang lalaki. Matapos nilang gawin ito, nagpahinga na muna silang lahat habang naiwan umano itong si Isong na nakabantay sa katawan na binalutan na nila ng kumot at may bulak ang magkabilang ilong ng bangkay. Dahil sa natatanaw naman umano ni Isong ang kanyang Chong Siso at ang iba pang kalalakihan, ay nakampante umano siya ng upo nun. Pero nang muli niyang ibaling ang paningin niya sa bangkay, ay may isang lalaking makapalang labi. Malaki ang ulo at namimilog umano ang mga matang naglalaway na lumapit sa parting mukha ng patay. Pinaiikutan nito ang kawawang bangkay ng matandang lalaki habang tila kinikilatis niya yon. Kagaya umano ng sagubat, ay doon din naramdaman ni Isong ang tila kakaibang lamig na halos manginig siya sa kanyang kinauupuan. Dahil sa natatakot na siya ng mga panahon na yon, nagsisisigaw siya at humingi ng tulong. At dahil sa lakas ng sigaw niya, nataranta ang nilalang na ito at mabilis itong nagpalinga-linga sa paligid. Saka lumundag sa bakod papalayo sa bahay nila at tuluyan nang nawala sa dilim. Agad namang kumaripas ng takbo ang kanyang Chong Siso kasamang ilang kalalakihan at tumakbo palapit sa kanya para tanungin kung ano ang nangyari.
At doon idinetalye ni Isong ang lahat. Natumugma naman ito sa mga mapuputik na bakas ng paa. Malalaki yon at walang kasukat kahit na kanino doon sa bakuran. Tinanong ni Isong kung anong uri ng nilalang ang nakita niya doon at sinabi ng kanyang tiyong Siso na malakas ang kanyang kutob na isang busaw umano ito. Mabuti umano at nakita nitong ni Isong ang aswang na naroroon. Kung hindi ay kukuhain niyang bangkay ng matanda. Ayon pa kay Tiyong Isong, walang pinipili ang mga ganitong uri ng aswang. Kahit anong nilalang na may buhay daw, kanilang papatusin. Ang ikalawang beses niya naman umanong engkwentro sa busaw na ito ay nang mamatay si Kapitan Digo. Mga 2 taon makalipas mamatay si Tandang Abel. Gaya ng una, nagtulungan ng pamilya ng yumaong kapitan na Tilang Kabaryo. Nilinis nilang bangkay sa pamamagitan ng suka at ng iba pang mga kakaibang mga sangkap kagaya ng asin. Yung mga panahon na ito yung bago pa tinatrabaho ng mga embalsamador ang bangkay. Nilalagyan ng suka at asin ang bangkay kaya naman tinanong niya itong si Tiyong Siso kung bakit pinapaliguan ng suka at asin ang bangkay na yon. Ang sagot naman umano ni Tiyong Siso dito kay Isong ay bilang pangontra umano sa mga aswang na nakita ni Isong noong nakaraang mga taon dahil ayaw daw nilang makuha ng busaw ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Ayaw na ayaw umano ng mga aswang na ito ang amoy ng suka at ang paglalagay ng asin. Sa oras na naamoy ng busaw ang suka sa katawan ng bangkay, hindi na niya ito lalapitan pa. Pero kung minsan ninawawala ang amoy ng suka kapag nagtagal at natutuyo ito sa katawan ng patay. Kaya naman sinisiguro nilang malalagyan ito ng asin. Dahil kung pipilitin ng busaw na kuhain ang bangkay na yon, ay hindi niya magugustuhan ang pagkakaroon ng asin doon. Dagdag pa ng kanyang Tiyong Siso na nagsimula ang tradisyong ito sa baryo nila Isong noon pang panahon ng mga Hapon. Nang magsimulang madiskubre na may mga pagala-galang busaw na nangunguha ng mga bangkay. Walang awang tinutuntun ng mga ito ang lokasyon ng pinaglibingan. Hinuhukay ang mga yon. Kapag nakakakuha umano ng bangkay ang mga busaw, gagawin nila itong anyong baboy, baka, kambing o kalabaw. Kakainin nila ito. Kapag may sobra ay kanilang lulutuin at ipapamigay sa kanilang mga kapitbahay. Sa oras na makain daw ito ng kanilang biktima, ay magiging busaw din ang mga ito. Ayon pa kay Tiyong Siso na kung araw ay may kakayahan ng mga itong makapagpalit sa umaga at nakikihalubilo sa mga tao para markahan nila ang kanilang susunod na biktima. Matapos marinig ni Reden ng paliwanag ng Kuya Isong niya, ay doon na siya nakaramdam ng matinding takot sa pag-akyat na mag-isa sa bundok. Kinaumagahan ay muling nagtungo ang magkapatid sa lugar kung saan nila iniwanan ang kanilang mga gamit, gaya ng bahog ng kawayan at ang mga labong na maaari nilang mapakinabangan. Kaya naman maaga pa lamang sila, tinahak na nila ang maputik na daan paakyat ng bundok na yon. Habang masayang nagkikwentuhan ng magkapatid, ay may napansin ng dalawang ito. May nakita silang magsasaka sa itaas ng bundok, habang may hatak-hatak na kalabaw. Labis silang nagtaka ng Kuya Isong niya kung bakit tila walang imik ang kalabaw. Sandamukal na langaw ang dumadapo sa mga ilong at bandang likuran nito. Pero tila wala lamang itong pakialam at dire-diretsyong naglalakad. Pero nang malampasan ng magkapatid ang magsasaka, nilingon niya ito at napaisip na parang may mali. Yumuko ang Kuya Isong at dumungaw sa pagitan ng kanyang dalawang nakabukaka mga hita
At nagulat siya nang makita ang tunay na anyo ng lalaking magsasaka, pati ang misteryosong kalabaw nito. Kaya naman muling umikot pabalik ang kuya at doon ay kinausap ang magsasakang yon. Manong, magandang araw po sa inyo. Taga saan po kayo at saan kayo pupunta? Magandang araw. Taga kabilang parte ako ng bundok. Palagian naman akong dumaan dito. Ngayong araw kasi pupuntahan ko ang isa sa mga kamag-anak namin dyan sa baryo. Si Kasinaida, yung matandang hilot. Saad ng magsasaka habang nakaturo sa baryong pinanggalingan nila Isong. Mawalang galang na po Pero sa tagal ko na dito at araw-araw na pagpanik sa bundok, parang ngayon ko lang kayo nakitang napadaan dito Taga saan po ba talaga kayo? Doon ay napaamaang ang lalaki at tila nabuko ang pulusot niya kay Isong. Si Reden naman ay naguguluhan pa din sa mga nagaganap. Muling dinakot ng Kuya Isong si Reden sa likurang bahagi nito. At doon ay dahan-dahan niya itong pinuwesto sa kanyang likuran dahil sa nakaramdam na ito ng hindi maganda. Nong, huwag niyo kaming gawing bata. Taga-baryo kami. Doon kami lumaki at nagkaisip. Tapos sasabihin mong may Kasinaida sa amin. Agad na binunot ni Isong ang kanyang tabak sa tagiliran. Matapang na sinugod ang magsasaka. Dahil sa may araw pa ay alam niyang hindi lalabas ang tunay na anyo nito. Patuloy lamang itong magkukubli sa kanyang katawan. Ayon sa matatandang paniniwala, kung nagdududa ka sa isang tao ay sa oras na hindi ito nakatingin sa iyo. Silipin mo ang kanyang wangis sa pagitan ng hita habang nakayuko. At doon ay malalaman mo ang tunay na wangis ng nilalang na iyong kaharap. Mabilis na tumalon pa atras ang magsasaka. Biglang umangil ng tila asong galit na galit habang nakabuka ang mga braso. Pati ang mga kamay na tila handang-handa itong makipagbuno kay Kuya Isong. Agad na sinabihan ni Isong ang kanyang kapatid na huwag tatakbo kung saan-saan noon. Dahil baka may kasama pa itong iba. Na agad namang sinunod ng nakababatang kapatid nito. Walang pag-aalinlangan na iwinasiwas ni Isong ang hawak nitong tabak. Direktang sumugod sa direksyon ng busaw na nooy nasa anyo pang tao. Mabuti na lang at tinamaan ito sa tagiliran. Pero mabilis na nakabawi ng sipa ang nilalang. Dahilan para matumba si Isong ng ilang pulgada ang layo. Hindi inaasahan na napasubsob ito sa basang damuhan katabi ng kalabaw ng magsasakang yon. Doon ay nagulat si Isong nang makita niyang ang kalabaw ay hindi pala isang kalabaw, kundi naging isang bangkay ng tao. Tama ang hinala niya. Isang aswang nga magsasaka na ito. Dahil sa gulat, nahirapan siyang tumayo. Pero walang ano-ano, bigla na lamang tumayo sa harapan niya ang nilalang na yon. Bumuga umano ito ng sobrang bahong hininga. At lahat ng amoy noon ay halos pumasok na sa ilong ni Isong. Sinubukan ng nilalang nakagatin itong si Isong. Pero maliksi itong umilag sa bawat pag-atake ng magsasakang yon. Dahan-dahan ding kinakapan ni Isong ang nabitawang itak. Pero sa hindi niya inaasahang pagkakataon, sumampa sa kanya ang nilalang na yon, na siyang dahilan para mahirapan na siyang gumalaw pa. Naghahanap si Isong noon ng ipanghahampas, pero wala siya makapa. Doon kumilos si Reden. Tinulungan niyang kanyang kapatid. Kumuha ito ng mahabang kaputol na kawayan. Bumuelo at sabay malakas niyang ipinukpok sa ulo ng magsasakang iyon. Kitang-kita niyang nayanig ang ulo nito. Tumumba ito.
Napatingin naman ang Kuya Isong nito kay Reden na parang nagulat sa ginawa ng kapatid niya. Mabilis na kumilos si Isong. Pinaghahampas ang magsasaka pero dahil sa madulas ng mga panahon na yon, hindi niya mahawakan ng maigi ang kanyang ginamit na panghampas dito. Habang walang malay ang nilalang na yon, mabilis na bumaba ng bundok ang magkapatid para hanapin ang kapitan ng kanilang baryo para ipagbigay alam ang nangyari sa itaas ng bundok. Mabilis namang sumama ang 4 na mga tanod at ang mismong kapitan nila. Nagmamadali ang mga ito dahil baka may kumuha ng mga bangkay doon. Nang dumating sila ay naroroon pa rin ang bangkay na ninakaw ng nilalang at ang mismong nilalang ay tila wala ng buhay na nakahandusay sa may lupa. Dali-daling inutusan ng kapitan ng mga tanod na sunugin ang katawan ng busaw habang ipinaghahanda niya ang guyod na paglalagyan ng bangkay ng biktima ng busaw na yon para maibaba sa bundok. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagkaroon naman ng curfew dun sa lugar na yon. Inutusan niya rin magpatrolya mga tanod sa buong baryo nang sa gayon ay malimitahan ang pagsalakay ng kung anong mga nilalang sa mga dayo at mga lokal na taga ron. Muli ay pinaalalahanan ng kayang Kuya Isong si Reden na huwag nang lalabas ng mga alanganing oras, kahit mga padapit hapon na para maglaro sa bundok, dahil baka mabiktima ito ng mga nilalang na patuloy na gumagala doon. Makalipas ang ilang araw, pumunta ang magkapatid sa pamilihang bayan para ipagbili ang kanilang mga nakuhang labong. Dahil sa nakita ng mga maggugulay na magandang klase at kalidad ang kanilang tinda, mabilis lamang itong naubos. Habang ang iba pang maggugulay ay sinasabihan pa ang kuya na kung pwede, ay magbaba ulit ito ng ganitong klaseng labong. Napatango na lamang ang kuya dahil sa hindi naman alam na maibebenta nila sa magandang presyo ang mga labong na yon. Ultimong ang labong na itinabi para gulayin ni Reden ay binili pa ng isa pang manggugulay. Kaya naman napilitan na lamang sila ng kuya niya na bumili na lamang ng kanilang mga kain sa tanghalian. At dahil sa medyo maganda ang kinita na magkapatid, bumili sila ng masarap na ulam. Habang naglalakad ang magkapatid, ay nakasalubong nila ang dating kaklase ni Isong na si Tute. "Hoy Tute, ikaw ba yan?" tanong ni Isong. "Hoy Manong Isong, kamusta na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Anong balita sa'yo?" "Eto, ganun pa din. Pinipilit na mapabuti ang pamumuhay. Ikaw ba, kamusta na?" "Naku Manoy, maayos ako kagaya ng dati. Nga pala, mamayang gabi, sama ka sa amin. May inuman ka nila kulot. Yung kaklase natin. 5 kami. Tapos sama ka na rin." Tumingin muna si Isong sa kapatid nitong si Reden na parang nanghihingi ng permiso. Nakangiti namang tumango ang kapatid at pumayag ito sa gusto ng kanyang kuya. Bihira lamang daw kasi mangyari ang ganon sa kanila. Kaya naman pumayag ito. Nagpaalam na magkapatid kay Tute at nagtungo na sa kanilang bahay para makapaganda sa kanilang kakainin. Matapos nilang makakain, nagayak na si Isong para pumunta sa inuman kasama ang dating mga kaklase noon. Bago umalis ay nagabilin pa ang Kuya Isong sa nakababatang kapatid. "Reden, una na muna ako. Huwag kang mag-alala at matulog ka na ng mahimbing. Tandaan mo ha, kapag may kumatok ng 3 ulit, tanungin mo muna kung sino yon. Kapag 2, huwag mong papapasukin. Magtulog-tulugan ka na lang." "Opo kuya, huwag po kayo mag-alala. Magpakasaya po kayo dahil minsanan lamang yung mga lakad mo. Mag-ingat ka Kuya Isong." Tura nito sa akin noon. Nang makalabas na si Isong ng kanilang bahay, bumulong muna umano ito ng isang maikling dasal para humingi ng gabay mula sa Panginoon. Bago nito tinahak ang madilim na daan. Nang makalampas si Isong sa kanilang baryo at patungo sa kabilang barangay, may mga kaluskusan siyang naririnig pero
Tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad. Hanggang sa napansin niya na tila ba malapit na sa kanya ang tunog na ito. Doon siya nakaramdam ng konting kaba. Lalo pa at siya na lang ang naglalakad ng 10 oras ng gabi. Hanggang sa may makasalubong siyang tanod. Kakilala niya. Binati siya nito at sinabayan sa paglalakad kaya naman humupa ang kabang nararamdaman niya. Hanggang sa dumating na sila sa bungad ng kabilang barangay at nagpasalamat si Isong sa barangay tanod na yon. Naglakad ng mabilis si Isong patungo sa bahay nila Kulot at ilang saglit pa lamang ay natuntun niya na ito. Tao ho! Tao ho! Tute! Kulot! Si Isong ito! Malakas na pagtawag ni Isong mula sa labas ng bahay. O Isong! Mabuti at pumarito ka. Halika! Pumasok ka na muna dito sa loob para makapagkwentuhan tayo. Paganyaya ni Kulot. Nang makapasok si Isong sa loob, agad itong nanghingi ng tubig para makainom dahil sa malayo-layo din ang nilalakad nito mula sa kanilang bahay. Agad naman itong binigyan ng dating kaklaseng si Kulot. Habang dumating na rin ang iba pang kasamahan na may dalang iba't ibang pulutan ng mga ito. Kaya naman nagtungo na sila sa likod bahay nila Kulot at doon ginanap ang kanilang inuman. Nagpasalamat naman si Kulot at agad na isinalansa ng mga pulutan sa lamesa, pati na rin ang mga alak nitong inumin. Ang mga pulutang nakahain noon ay isang plato ng ginataang gabi, mga inihaw na isda, kagaya ng bangus, dalag, hito, at ang kakaibang putahe na kinilaw na karne. Nang magkaharap-harap sila sa inuman, napansin ng Kuya Isong na hindi pamilyar sa kanya ang dalawang kasama nila doon. Hindi din daw ito kilala ni Tute. Nagpakilala naman silang si Kulas at si Gado. Mga katrabaho daw ito na Kulot sa isang asukarera na malapit sa kanila. Mga bagong salta lamang daw ang dalawang yon sa kanilang lugar. Marunong makisama, kaya naman inimbita sila sa inuman. Ayun, nag-inuman na sila. At habang tumatagay ay sarap na sarap sa mga pulutan sila Tute at Kulot. Habang si Isong naman ay tinititigan ng isang malaking mangkok na hindi siya pamilyar na uri ng kinilaw. Dala ng kuryosidad, napatanong siya sa mga kasama kung ano yon. Paring Isong, kinilaw na karniyan ng kambing. Isa sa sikat na putahe sa lugar namin. Malinamnam yan. Lutong-luto sa suka yan. Saad ni Gado habang nakangiti nun. Dahil ngayon palang titikim si Isong ay hindi niya ito tinikman kaagad dahil alam niyang baka hindi niya magustuhan ng lasa nun. Tsaka para daw hindi masarap yung mukha ng kinilaw eh. Buong gabi silang nagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na nakakatawa. Mga bali-balita sa kanilang lugar at tungkol na rin sa pagbubuntis ng asawa ni Kulot na nagpapahinga na sa itaas ng bahay. Naitanong din nila kung kailan ito manganganak, kung ano ang nais nilang pangalan ng bata, kung anong kasarian ng panganay niya, at kung sino-sino ang mga kukuning mga ninong at ninang. Masaya ang naging takbo ng inuman at usapan ng grupo ng gabing yon. Hanggang sa hindi na nila namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Halos lasing na silang lahat ng mapagtanto nilang madaling araw na. Kaya naman kahit susuray-suray na ay pinilit pa rin ng mga ito na umuwi. Sabay naman nagpaalam ang magkasamang Gado at Kulas, habang ang Kuya Isong naman at Tute ang magkasabay na naglakad nun. Ilang minuto pa lamang na paglalakad ay narinig nilang may parabang sumisigaw sa bahay nila Kulot. Kaya naman kahit nalasing ay pinilit nila Tuti na bumalik. Hindi sila nagkamali. Dahil doon na nga mismo nanggaling ang sigaw na yon. Dahil sa pagkataranta ay mabilis na umakyat ang dalawang kaibigan ni Kulot. At doon ay naabutan nila ang bangkay ng asawa ni Kulot na luray-luray na. Kahit na gano'n ang sitwasyon ng bangkay, sinipat ni Isong ang katawan
nanlumo siya dahil wala na sa sinapupunan ng babae ang kanilang panganay na anak. Kaya naman pati sila ni Tuti ay naiyak na rin sa awa nun. Maya-maya pa, kumalabog ang bubungan. Tila nagpapalipat-lipat ito kung saan-saan at parang tumatakas. Kaya naman agad na hinabol ito na magkakasama. Kitang-kita umano nila ang isang anino na nagpapatalon-talon sa bawat kabahayan. Nang mapadapo na ang mga ito sa damuhan, walang takot na tumalon at sumuhot ang mga ito. Kaya naman hinabol pa rin ita. Pero dahil sa bilis ng takbo ay wala na ang mga ito sa kanilang paningin at tuluyan ang naglaho. Agad na nagtungo si Isong sa barangay para mag-report ng tunay na nangyari doon sa asawa ni Kulot. Pinuntahan naman ng mga ito ang mismong bahay ng Kulot. At doon ay nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit ng buntis na asawa niya. Galit na galit ang kapitan ng kanilang barangay. Dahil maging sa kanila pala ay nakapasok na rin ang mga nilalang. Pero hindi gaya ng mga busaw. Mga aswang na lakat umano ang nanalasa sa mag-ina nun. Malungkot na umuwi si Isong sa kanilang bahay. Natulog ito. Dahil sa sobrang kalungkutan ay hindi na muna nito kinausap ang kapatid. Kinahapunan, nang magising si Isong ay humahangos na tumatakbo si Tuti sa kanilang bahay. "Manoy! Manoy!" Malakas na pagtawag nito mula sa labas. Bumalikos naman si Isong at agad na lumabas nun. "Oh, Tots, anong balita?" "Manoy, huwag ka mabibigla . Yung nakainuman pala natin, aswang pala yun. Yung si Kulas at Gado. Baka dun yung bumiktima sa mag-ina ni Kulot . "Ha? Paano mo nasabi?" "Manoy, yung totoong katawan ni Gado at Kulas, nakita ng otoridad sa tinutuluyang bahay nila. Ilang araw nang patay. Yung kagabi, parang ginaya lang sila . Para siguro makapambiktima." Dahil sa sobrang galit ni Isong ay biglang nawala ito ng malay sa harapan ni Reden na Tuti. Pinasok naman nila ito sa loob ng bahay para asikasuhin nun. Pinunasan agad nila ito ng malamig na tubig para magising. Kinagabihan, nagpaalam si Tuti na uuwi muna para magpahinga at makikibalita na lamang daw siya sa kalagayan ni Isong. Pilit na inaasikaso ni Reden ang kuya nito. Araw-gabi niya itong binabantayan na parang walang malay nun. Hanggang sa ikatlong araw, nagising umano itong si Isong na parang walang nangyari. Niyakap pa ito ni Reden dahil sa labis na pag-aalala na kung bakit nagkaganon ang kuya niya. Ang nakapagtataka pa nun, hindi man lamang nakaramdam ng gutom itong si Isong. Ilang linggo lamang ang lumipas. Napansin na ni Reden ang malaking pagbabago ng kanyang kapatid na panganay. Palagi itong tulala. Nakatingin lang sa kawalan pero kapag kinausap mo ay hindi ka papansinin. Kung hindi naman ito tulala, balisa naman. Para itong nasisiraan ng bait pero hindi nila malaman ang tunay na rason nun. Kung bakit nagkakaganon ang kuya niya. Ang labis na ipinagtataka ni Reden ay kung bakit mula nang magising ang kuya niya, mula sa 2 araw na pagtulog, biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya na para bang ibang tao na ito. Katakataka din kung bakit sa tuwing umaga at tirik ang araw ay nakakaramdam ito ng sobrang panghihina na halos hirap na hirap kahit lamang sa pasimpleng pagtayo. Inaayawan din ito ang mga pagkaing maalat at manghang. Pati ang pagsisimba, hindi na nito ginagawa pa. Yung maliit nga na altar umano nila sa bahay, pinagbabato niya ng mga gamit nila hanggang sa masira. Nagganda basag-basag umano ang mga puon sa bahay nila na yon. Sa puntong ito ay nagduda na si Reden sa katayuan ng kanyang kapatid na panganay. Isa pang bagay ang labis-labis na nakapagpapabagabag sa isipan niya.
Kapag pumatak na ang dilim ay magbabago na naman ang pag-uugali nito. Ang lahat ng bagay na hindi niya kayang gawin sa umaga, nagagawa niya sa gabi. Nakakapag-igib pa nga ito ng tubig at nagagawang magsibak ng punong kahoy na gagamiting panggatong. Isang gabi, habang nagpapahinga na sila magkapatid, kitang-kita ni Reden ang malaki at bilog na buwan. Nakatulala lamang ito doon at animoy nakikipag-usap ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Halos makalipas din ng ilang oras noon, nang mapansin niya na wala sa tabi niya ang kuya. Nagmadali siyang bumangon para hanapin ito sa labas pero hindi niya makita yon. Sinubukan niya itong dungawin mula sa bintana. Minabuti niyang hanapin ito sa labas ng kanilang bahay. Habang naglalakad si Reden ay unti-unti siyang nakakarinig ng mga kaluskos. Mahihina lang yon. Naisipan niyang sundan ang pinanggagalingan ng ingay. Nakita niya ang kanyang kuya Isong noon. Nanlumo ito. Pumatak umano ang luha ni Reden. Dahil ang napakabait at astigin niyang kapatid naging isang bagong yanggaw na aswang. At ito ang unang gabi niyang kumain ng hilaw na karne. Dahil kitang-kita ng dalawang mata niya na kinakain ng kanyang kapatid ang mismong alaga nilang biik noon. Halos ulo na lamang ang natira sa kanilang kulungan. Ilang biik na ang nakain ng kanyang kuya. Kahit na natatakot at naduduwal-duwal na si Reden ay pinigil na yon dahil sa sobrang kilabot. Ang iniisip pa niya noon, baka kapag tinawag niya ito, ay salakayin siya nito dahil mukhang wala sa sarili ang kuya niya. Marahang bumalik si Reden sa loob ng bahay. At agad na dumiretso sa kwarto nila habang yakap-yakap ang bawang nun. Dahil sa matinding takot ay nakatulog ito. Nagising na lamang siya sa pagtawag ng kanyang kuya. Pagbangon nito, ay tila pumalik na ito sa dati niyang katinuan. Para bang maayos at normal ito. Hinaya naman ito na kumain ng nakababatang kapatid. Dahil nagluto umano ito ng kanilang pang-almusal. Tumanggi roon si Reden at muling bumalik sa pagtulog. Sa isip-isip ni Reden, magbabago at babalik sa normal ang pag-uugali nito ang kuya niya. Sa tuwing makakakain ito ng hilaw na karne at makakainom ng sariwang dugo. Kaya naman simula noon na hindi na nagpakampante pa si Reden sa katinuan ng kanyang panganay na kapatid. Kung ito pa ba ay maituturing na matinong tao o isa na rin sa mga nilalang na gumagala sa kanilang lugar. Isang gabi, 11:00, nakita na naman ni Reden na lumabas ang kuya Isong niya kaya naman naisip nito na kailangan niyang habulin at sundan ng kapatid. Dahil baka makapambiktima ito ng mga inosenteng mga tao o makainkwentro ng pwedeng pumatay sa kanya. Maingat niyang sinundan ng kapatid habang nakatulala itong palakad-lakad at kung saang lugar ito pupunta. Lumilinga-linga ito sa buong paligid. Maya-maya pa, nang masiguro nito na malayo na siya sa kanilang bahay, bigla itong nagsimulang umangil ng malakas na parang may iniindang sakit sa kanyang katawan. Habang walang humpay itong nangingisay, hindi niya rin kontrolado ang panginginig ng katawan hanggang sa bumagsak na lamang ito sa lupa. Kitang-kita ni Reden ang lahat ng yon mula sa likod ng mga alaman, hindi kalayuan sa kuya niya. Awang-awa umano si Reden sa kapatid niya. Kahit na gustong-gusto na sanang tulungan ito ay wala naman siyang magawa. Tanging pagluha na lamang ang kanyang nagawa nun.
Natahimik si Reden nang mapansin nitong unti-unting nagbabago ang itsura ng kanyang kuya. Dahan-dahan numanong humaba ang kamay at braso nito. Kasama na rin ang pangil at ibang ngipin na naging matatalim. Habang ang kuko naman nito sa mga kamay at paa ay tila naging matatalas na mga kutsilyo. Nagsimula na rin itong wasakin ang damit na suot-suot at doon ay bigla na lamang itong umalulong. Patakip naman ng bibig si Reden na makita nitong umiitim ang buong katawan ng kapatid mula sa ulo hanggang sa talampakan. At ang labis na ikinatakot ni Reden ay ang pag-atungal nito bago tumakbo ng kakahuyan. Doon ay hindi na nagtangkang sumunod si Reden dahil sa panganib na dulot ng kapatid niya sa kanya. Kaya naman ipinagdasal niya na lamang ito na huwag sanang may mabiktimang tao ang kanyang kuya. Kinaumagahan, humahangos na dumating ang kaibigan ni Isong na si Tute. Doon ay napag-alaman ni Reden na pinasok pala nito ang manukan ni Manong Uro. Halos maubos daw nito ang isang bulto ng mga manok na naroroon. Laking pasasalamat nila na hindi pinatay ang kuya niya dahil naawat ito ng kapitan at dinala na lamang sa barangay. Walang sinayang na oras ang dalawa. Agad silang nagtungo ni Tuti sa mismong barangay hall para kausapin ang kapitan. Hindi naman nagalit ang kapitan. Nagtataka pa nga ito gawa ng matagal na nilang kilala ang magkapatid at alam niyang nahawaan lamang si Isong noon. Dumating din ang tiyong siso nila at tinulungan sila sa pagbabayad ng mga nakonsumong manok ng kuya Isong nila noon. Hindi na muna nila kinuha si Isong para kapag inatake ito ng pag-aaswang, hindi na muna ito makapampiktima. Wala itong kibo. Napasalampak na lamang ito sa lapag habang walang patid ang pagtulo ng mga luha niya. Kabaliktaran ang nangyari, Sir Seth. Imbis umano na usigin, araw-araw ay may mga taga-baryong nagmalasakit sa kanila. Nagdadala sila ng albularyo para gamutin si Isong. Pero sa dami ng sububok na alisin ang sumpa, ay walang sino mang nagtagumpay. Hanggang sa isang gabi, tinawagan ni Kapitan ang tiyo Puroy na nooy nakatira sa Pangasinan. Matapos na malaman ng tiyo ang kalagayan ni Isong, ay agad itong pumunta para tumulong. Isong, kumapit ka lang at dadating ang matalik kong kaibigan na batikang albularyo. Tutulungan ka nito sa abot na makakaya niya. Saad ng kapitan habang puno ng pag-asa mga mata nito. Naiyak naman ang kapatid nitong si Reden at itong tiyong siso nila matapos itong marinig. Kinabukasan ay dumating na nga ang tiyo Puroy para gamutin si Kuya Isong na nanghihina pa. Kumain muna ang tiyo Puroy bago niya sinimulan ng ritual. Pinakisuyuan ni tiyo Puroy ang kapitan na ilabas si Isong. At nang sinubukang hawakan ng mga tandang lalaki ay bigla itong naging mabalasik at tumakto na tila ba'y kakagatin sila. Nakaupo din ito na parang aso, umaangil sa mga lumalapit nun. Dahil sa natatakot ang mga tanod ay wala sa kanilang nagtangkang lumapit. Kaya naman ang tiyo Puroy na ang lumapit dito. Papasok pa lamang ng kulungan ng tiyo. Nagwawala na naman itong si Isoy. Nang subukan niyang atakihin ng tiyo ay inihipan niya lamang ito at doon ay tumumba na ang lalaki. Mabilis na dinakma ng mga naroroon si Isong at pinaupo sa kahoy na upuan. Saka itinali ang mga kamay at paa. Matapos nilang gawin ito ay pinakuha ng tiyo ng isang pitsil na tubig ang mga tanod. Muling nag-usal ang tiyo Puroy sa magkabila nitong makakamay. Bago nito dinampi sa tenga ni Isong at doon ay inihipan niya ang mukha nitong punong-puno ng dugo nun. Nagmulat ang lalaki at muling nagwala.
Umusal na naman at umihip sa katawan ng lalaki si Tio. Hanggang sa laking gulat ng lahat ng naroroon. Nang mapatigil ito sa paggalaw ng magaling na albularyo. Kahit hindi makagalaw si Isong ay napakalikot naman ang ulo nito na kailangan pang hawakan ng dalawang tao para mapatigil nun. Matapos nito, dinukot ng Tio Puroy ang bulsa niya. May hinulog na kung ano sa basong may laman na tubig. Nang ipapainom na ni Tio ito sa lalaki, ay doon lang nag-igting ang kanyang mga kilos. Nanginginig ito at tila takot na takot nun. Doon ay nakausap pa ni Tio Puroy si Isong ng maayos. Naikwento pa niya ang unang bahagi ng kanyang buhay at kung saan siya nahawa o nayanggaw. Sinabi din niya na hindi talaga niya gusto maging isang aswang at ayaw niyang mamatay bilang aswang nun. Kaya naman napagdesisyonan na gagawin ni Tio ang lahat ng kanyang makakaya upang mapatay ang binhi ng aswang sa loob ng lalaki. Ang nakapagtataka kasi, siguro hinalo lamang ng aswang na kainuman niya yung kung anong karne na hindi tinikman ni Isong. Kumaga, hinalo dun sa pagkain na kinakain ni Isong. O hindi naman kaya, nilawayan yon. Hinawakan ni Tio ang bunganga ni Isong. Kahit na buong lakas itong nagwawala. Pinilit nilang makainom ng tubig ang lalaki. Hanggang sa makaubos ito ng kalahating baso. Natigil ito sa pagwawala. Nakaramdam ng pag-aantok. Putlang-putla din ang mukha nito na tila ba may sakit nun. Dinukot ng Tio ang bagay na nasa loob ng baso. Itinapat sa noo ng lalaki at muling umusal ng dasal. Maya-maya pa ay sumigaw ang Kuya Isong ng napakalakas. Agad na pinuwesto ni Tio Puroy ang batya sa harapan ng lalaki nang biglang sumuka ito ng napakaraming bagay. Mga tipak ng laman, ulo ng manok, maiitim na dugo at mga buhok na hindi namin alam kung saan galing. Hanggang sa magsitakbuhan ang lahat ng usisero dahil sa pagsuka nito ng napakabahong suka na kulay poso negro nun. Napakarami nito na halos mapuno ang batya. Kaya naman nang matapos itong sumuka ay tinandaan ng krus ni Tio Puroy si Isong. Ngumanga ito ng ubod ng laki na para umanong kakasya ang ulo ng isang aso nun. Doon ay dinukot ni Tio Puroy ang isang maliit na parang ahas mula sa bibig nito. Kulay itim yon. May parang asul na mga mata. Parang ahas daw talaga dahil sa hindi lumalabas ang dila nito at nakatitig lang. Inilagay ng Tio Puroy ang nilalang na ito sa basong may tubig at kitang-kita ng mga naroroon kung paano ito unti-unting naging abo. Sinabihan ng kapitan ng kanyang mga tanod na idispatcha nila ang laman ng batya at paliguan si Isong. Tumulong naman si Reden at si Chong Siso. Sinabi ni Tio Puroy na ligtas na ang lalaki sa bingit ng pagiging aswang at ang kailangan niya nalang gawin ay uminom ng ilang basong tubig na may asin para malinis ang kanyang katawan. Todong-todong papuri at pasasalamat ng mga taga sa kanila dahil sa paggaling ni Isong nun. Habang nagdidiwang, lumabas si Tio Puroy habang nakasunod si Kapitan. Rong, kala ko hindi na magagamot yung pagiging aswang eh. Sabi mo ganun. Totoo naman hindi na magagamot ang pagiging aswang. Pero kung ang tao ay labis-labis na nagsisisi at ang mga kilos niya hindi labag sa kanyang kalooban, pwede pang gumaling yon. Sa kaso ni Isong, kitang-kita ko sa mata niya ang pagsisisi at ang determinasyong mapalya ang sarili sa pagiging isang aswang. Isa pa, hindi pa siya nakakatikim ng tao.
Makalipas ang ilang mga araw, kitang-kita mabilis na pagkabawi ng lakas ni Isong. Hanggang sa maging maayos ng lahat sa kanya at namuhay ulit sila ng normal kasama ang nag-iisang kapatid nitong si Reden. Ang mga busaw naman, ginawan ng paraan ni Tio Puroy para mapalayas sa kanilang nasasakupan.